Natunaw na naman ba ang bagong bili mong aglaw? Ito yung 5 mistake mo sa pag-aalaga mo ng mga aglaw. Hello viewers! Ako po si Donna at nagsishare po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. Number 1 na mistake mo sa aglaw ay dahil hindi mo inalam kung anong variety ng aglaw yung binili mo. Kaya siya natutunaw. Kasi magkaiba ang mga variety sa pag-aalaga din. Iba-iba ang pag-aalaga ng aglaw, iba-iba rin ang gusto ng aglaw. Depende yun sa variety. Una, yung mga China plants, yan, yung mga yellow-yellow, mga pink-pink, mga red-red na dahon na aglaw, yan ay mga China plants. China plants kasi galing silang China, galing silang Malaysia. Iba yung ano nila, iba yung gusto nilang pag-aalaga. Maselan sila sa araw-araw na ulan, maselan sila sa araw-araw na dilig, maselan sila sa hindi natutuyo ang potting mix, maselan sila sa potting mix. Unlike dito sa mga variety natin dito sa Pilipinas, sa lokal sa atin, mga ganito, mga kuchin-kuchin na pink kuchin, yung mga talagang dito sa atin ang galing. Mga lokal, mga Snow White na katulad nito. Ito bagong propagation ko to kaya hindi siya lush. Pero nung nakaraan, ilan ba yung natanggal ko dito? Parang 4 yung natanggal ko ditong babies. Ayan, mabilis tong lumago unlike dito sa mga China plants na to. Matagal siyang magkaroon ng suloy kahit na pag naglabas siya ng isang dahon may lalabas na panibago. Pero matagal siyang bumuka. Matagal yan, lumabas na dahon na yan. Ganyan yung mga China plants. Ang China plants ay ayaw ng laging tuyong-tuyo at ayaw din ng laging basang-basa yung potting mix. Ayaw nila ng laging nakakalimutan silang diligan. Ayaw din nila ng laging basang-basa naman or araw-araw na ulan. Kaya pagkatag-ulan na, kailangan ang mga mga aglaw mong China plants ay pasok-pasok muna sa loob ng bahay nyo kasi magtutunaw yun. Kasi danas ko yan sa mga aglaw ko. Pati yung mga ganito, kahit ano yan, rain and shine mo yan doon sa labas ng bahay nyo, okay na okay lang yan siya. Kahit itusok mo yan kung saan-saan magta-thrive yan. Una, kahit nakadirect sun to, okay na okay lang sa kanila. Yan, okay na okay lang sa kanilang direct sun, yung mga lokal sa atin. Pero yung mga China plants, hindi yan magiging okay. Mapadirect man sa soil ang pagkakalagay mo sa kanya. Kahit nakadirect yan, maglulusaw pa rin yan. Kahit na nakakagala-gala yung mga ugat nila dapat kasi naka-direct soil sila, maglulusaw pa rin yan. Hindi siya ganun kaganda ilagay sa direct soil tapos hindi pa siya well established, lalo na pagka araw-araw mababasa yung soil na pinaglagyan nyo or araw-araw uulan, ay pangit siyang ilagay doon sa direct soil. Magtutunaw pa rin naman siya, unlike dito sa mga sa atin. Ito meron ako ditong red lipstick, yan rin yan sa atin. Lokal to sa atin. Meron kasi mga red lipstick na galing sa Indonesia at sa Malaysia na talagang red na red yung gilid niya. Pero itong halos magkasing ganda pa rin naman. Ganyan din naman yung lokal sa atin. Halos magkasing ganda tapos mas mahal pa yung mga nandun. Tapos tunawin pa yun. Tingnan mo naman yung beauty ng lokal sa atin. Tingnan mo. Yan, di ba? Tapos tingnan mo yung mga niya, mga petule niya. Ang cutie. Tapos yung dito niya, talagang ang ganda. Eto, mabilis nang magkaroon ng mga babies. Unlike dito sa mga China plants, yan. Mga ganyang matagal yan magkaroon ng mga, eto natanggalan ko na rin to. Kaya hindi na siya lush. Natanggalan ko na yan. Tapos nung natanggalan ko siya ng baby, naglagas yung 2 dahon niya nung mother siya. Ngayon lang yan gumanda ulit ng bonggang-bongga. Ang ganda ng mga China plants na aglaw, ang kukulay ng mga dahon nila, pero hindi sila magta-thrive sa'yo kung hindi mo sila maalaga mabuti. Mabuti, ibig sabihin, yung ilalagay mo siya sa mga kulob na lugar, na ilalagay mo siya sa maiinitan, direct sun, or ilalagay mo siya doon sa hindi mo nakikita, medyo napapalayo na siya sa'yo, tapos makakalimutan mo siya laging diligan. Yun yung ayaw na ayaw ni aglaw, lalo na yung mga China varieties. Kasi doon sila mabilis nagtutunaw, doon sila naglulusaw, doon sila nagkakaroon ng root rot, stem rot, pati leaf rot. Leaf rot kasi naglulusaw yung mga leaf na yan. Pag hindi mo yan na isprehan ng fungicide, kasi ang aglaw ay meron pa rin kahit papanong maintenance. Pag hindi siya na isprehan ng mga fungicide monthly or every other month, mga ganon, naglulusaw yan kasi kinakain niya ng mga uod-uod. Pagka favorite na ng mga uod, nagtatayo ang balahibo ko pag naiisip ko yung mga uod-uod, naangat-ngatin talaga yan ng bonggang-bongga, yung maliliit na uod o yung mga lalaking uod. Favorite sila ng mga uod, yung mga stem na yan, kinakain nila yan dyan. Kaya mas maigi mag-fungicide kayo every other month or every month kung kayang-kaya nyo naman ang budget.
gusto ng aglaw doon sa parteng makikita mo siya palagi, makikita ka agad, madadaanan siya palagi doon sa mahangin na pwesto na hindi masyadong crowded yung pinaglalagyan sa kanila. Kasi pag masyadong crowded yung pinaglalagyan, medyo natatakpan na sila yung mga dahon nila. Pag laging nakababad yung mga dahon nila sa tubig or napadikit sa tubig ng magdamag, naglulusaw yan. Magdamag or ilang linggong nakasawsaw to sa tubig or nakadikit doon sa dahon na basa, doon din nag-uumpisang maglusaw, magkaroon ng leaf rot or stem rot yung mga aglaw natin. Ayaw nila ng masyadong dumidikit sa kanila yung mga dahon or magkadikit ng ganyan lagi. Pwede naman yon basta na may hangin doon sa pwesto, pero pag alam mong kaunti lang yung hangin doon sa pwesto tapos lagi pang basa doon sa pwesto or kahit hamog nga lang tapos palagi namang magkadikit yung mga dahon nila, doon din sila nag-uumpisa maglusaw. Pag yung isang dahon ay naglusaw na, sunod-sunod na yan hanggang doon sa pinaka loob niyan, sa crown niya. Yan, ganun yung sakit ng aglaw. Lalo na tong mga China plants na to. Tapos, hindi naglalabas yung mga bagong dahon niya pagka laging basa yung potting mix. Kaya, kailangan doon siya kailangan ilagay sa mga mahang na pwesto at palagi siyang makikita. Tapos, hindi masyadong dikit-dikit yung mga plants na aglaw mo. Kaya kung bibili ka ng aglaw, isipin mo muna kung kaya mo bang ibigay sa kanya yung kailangan niya na mahangin na pwesto, na hindi masyadong direct sun or morning sun lang halos ang nakukuha. Wag yung kulob dun sa pwesto, tapos wag dun sa direct sun. Yun yung kailangan ng mga ng mga China plants. Pero yung mga lokal na aglaw sa atin, pwede tong direct sun. Danas ko yan, pati yung mga boxer, pati yung mga kuchin na yan, pati yung mga ganito. Danas ko yan sa direct sun. Kahit i-direct sun ko sila, pati yung mga big roy na yan, caring nila ang direct sun. Tapos hindi sila tunawin. Mabilis silang magkaroon ng mga babies. Ayan, kahit marami na siyang ugat doon sa potting mix niya, hindi siya naglulusaw. Yun nga lang, pag palagi namang laging nauuhaw, yung yung mga ganito mo, lokal na aglaw mo palaging nauuhaw na, doon nag-uumpisang mag-yellow yung mga dahon, brown yung mga dahon sa dulo, pag palagi mong nakakalimutan diligan yung mga aglaw mo. Number 2 na mali mo sa pag-aalaga ng aglaw ay mali ang pinagpupwestuhan mo sa kanya. Kasi ang mga aglaw ay ayaw nila na masyadong dikit sila sa mga ibang halaman or kahit papare-paras na aglaw yan, ayaw nila ng palaging magkakadikit yung mga dahon nila, ayaw nila ng kulob na pwesto, madali silang magkaroon ng mga scale, madali silang magkaroon ng mga, yung parang ang tawag ng kuto-kutong kulay puti, mga scale, punjis, tawag yung millibags yun. Yung palagi silang mabilis silang magkaroon ng mga ganon. Kasi pagka laging basa yung potting mix niya, pagka laging basa doon sa pwesto niya, doon madalas nagkakaroon ng mga scale or yung parang kaliskis pag inanon mo sa mga dahon, nagkakaroon sila ng mga stem rot, root rot pagka palaging basa yung potting mix nila. Kasi hindi mahangin doon sa pinagpupwestuhan nila. Tapos dilig ka pa ng dilig sa kanya. Dapat sa kanya ay doon sa pwestong kaunti yung halaman, wag masyadong marami or hindi masyadong crowded yung pinaglalagyan sa kanya. Tapos mahangin yung pwesto. Kung wala kayong hangin na pumapasok sa bahay nyo, walang hangin pumapasok, medyo kulog na yung pwesto nyo, mag-provide kayo ng electric fan kahit isang oras, paikot-ikot na electric fan, okay lang yun. Wag nyo masyadong ititri baka masyado naman malakas yung electric fan nyo, parang hindi na magugustuhan naman ng halaman pagka palaging malakas naman yung hangin, magtatalsikan yung mga rice hull, yung mga potting mix, parang ma-stress din yung halaman pagka ganun. Maganda yung one lang, tapos yung parang chill lang na para silang nasa forest, parang may hangin talagang totoo doon sa pwesto nila. Wag naman yan totally talagang bunggang hangin na buga. Tapos syempre, wag naman doon sa pwestong direct naman talaga sa sun. Kasi syempre, ang mga halaman natin, kahit naman ang tawag dito, kahit naman natin na train sila sa direct sun. Kaya nga ako bumili ng net kasi etong yan. Ayan, yung monstera ko na dyan. Siya, direct sana talaga siya. Variegated siya. Kahit na hindi nalulusaw yung mga dahon niya, parang naaawa ako sa kanya kasi super init talaga ng panahon ngayon. Yung mga hoya kung nandun banda sa katabi niya ay nasunog yung dahon. Pero siya, bonggang-bongga. Kahit na-train mo na yung plants mo, pangit pa rin yung direct talaga sa sun maghapon. Maganda sa aglaw pagka kahit mga ganitong variety, yung mga lokal sa atin. Maganda sa kanila, mga 4 hours lang yung nakukuhang init ng araw. Pero wag naman yung maghapong araw talagang bonggang-bongga. Naman sila nagsusunog, nasisira yung mga dahon, nagbo-brown yung mga tips na yan. Tapos matagal magkaroon ng babies kasi masyadong malakas or yung extreme yung init na nakukuha nila. Parang nasosobrahan naman sila sa init ng araw para ipakain nila sa katawan nila. Parang nagsasarado na yung mga stomata dito sa loob
ay sa loob, sa labas, dyan, sa harapan, tsaka sa likod ng dahon nila kasi super extreme na yung init. Ang mangyayari niyan pag ang stomata natin ay sobrang naiinitan na ng sunlight or sobrang nalalamigan naman ng sobra sa yung temperature naman, sobrang lamig. Nagtitiklop yan, kaya mapapansin niyo yung mga dahon nagtitiklopan pag masyadong mainit yung panahon. Kasi piniprevent nila yung mga stomata nila sa pagkasunog. Yan, nagaganyan yan. Parang nag-upward tapos nagtitiklopan ng ganyan. Huwag nyo silang ilagay sa pwestong kulob kasi, paulit-ulit ko atang sinasabi ito sa mga video ko, halos lahat ng halaman ay ayaw sa pwestong kulob kasi nagkakaroon sila ng mga scale, nagkakaroon sila ng mga parang mga fungus sa mga potting mix nila, yung mga puting fungus doon sa potting mix nila, tsaka naglulusaw yung mga ugat nila. Kung gusto nyong malaman about sa scale, kung paano papatanggalin yung mga scale, yung mga dito, meron akong video nyon na kung paano yung ipiprevent mo yung mga parang kuto-kuto mo or yung parang mga kaliskis dito sa mga dahon ng aglaw mo para mas maging lush siya at mas healthy yung aglaw mo. Mas maganda tanggalin mo yung mga scale. Ilalagay ko sa description box yung video. Number 3 na mistake mo sa pag-aalaga ng aglaw ay hindi mo alam kung paano siya diligan. Depende sa plants, depende rin sa paso, depende rin sa potting mix na ginamit mo sa kanya. Hindi ko masasabi sa inyo kung gaano kadalas dapat diligan yung mga aglaw nema kasi magkaiba naman tayo ng pwesto. Kung sakali yung pwesto nyo ay masyadong hangin, malakas yung hangin, yung talagang alam nyong natutuyuan siya ng potting mix, mas maigi siyang palitan ng potting mix na medyo bawasan yung rice hull or 10% lang yung rice hull para mas hindi mauhawan kasi pag palagi din nauuhawan yung aglaw, meron silang stored na tubig dito sa mga stem nila, dyan sa dahon nila, meron silang stored na tubig dyan, pero nauuhawan pa rin yan. Pag nakita mo naglulupay-pay na yung mga aglaw mo, nagaganyan na, nagpipikit na yung mga dahon ng aglaw mo, ibig sabihin uhaw na sila. Eto, uhaw na yan. Nasa loob to ng bahay, doon ko siya nilalagay. Tapos ibobottom water ko siya para hindi ko siya didiligan dito sa ibabaw, dito lang siya sa ilalim. Magdamag siyang naka-bottom watering. Tapos babalik ko na naman siya sa loob. Pero okay naman siya kahit hindi siya bagong propagation ko lang to. Hindi yan totally maglulusaw yung mga niyan. Healthy yan. Wait lang, iaangat ko. Healthy yung nito. Yung ugat niyan, papakita ko sa inyo. Ayan Yan yung mga healthy ugat. Kulay white. Tapos walang naglulusaw. Makikita mo yung naglulusaw na mamaho na, parang gano'n, maamoy mo naman yung potting mix niya pagka naglulusaw na yung niya. Ang gamit ko dito ay rice hull tsaka coco peat. Ayan, ganyan lang yung gamit ko sa kanya, 50-50. 50% na rice hull, 50% coco peat. Nagtatribe yan dito sa akin. Hindi ako masyadong nagdidilig sa kanya, minsan lang ako nagdidilig sa kanya. Hindi talaga dilig yung ginagawa ko sa kanya. Bottom water yung ginagawa ko sa kanya. Magdamag, tapos tsaka ko siya ibabalik doon sa loob. Pang indoor ko talaga siya, kahit na i-directsan ko to, mga kapatid nito, kahit i-directsan sila, bongga yung mga dahon nila, hindi talaga totally nasusunog. Tapos hindi sila nasisira or naglalagas yung mga dahon. Makikita mong healthy ang mga aglaw mo pagka hindi nagsusunog yung mga dahon, yung stem niya hindi naglalagasan, hindi nagtutunaw, yung roots niya hindi naglulusaw or hindi namamaho yung potting mix na pinaglagyan mo sa kanya. Medyo amoy-amoyin niyo yung mga aglaw nyo kung hindi kayo sure na okay yung aglaw nyo. Gusto nila sa pwestong na hahanginan sila. Yung pagdigdilig mo sa aglaw mo ay idepende mo sa potting mix ng aglaw mo. Idepende mo sa ugat ng aglaw mo. Idepende mo dun sa paso na pinaglagyan mo sa kanya. Kung masyadong malaki ba sa ugat niya or masyadong maliit ba. Ganun yung idepende mo. Kasi pag masyadong maliit yung pinaglagyan tapos marami yung ugat, siyempre mabilis yung mauhaw. Kaya madalas yung pagdidilig mo sa kanya kahit everyday. Pero kung ang aglaw nyo ay super liit pa ng mga dahon, tapos bagong propagation pa lang, maliit lang dapat yung pot na gagamitin mo sa kanya. Tapos wag masyadong yung medyo mabigat na mga potting mix or potting media. Kailangan yung magaan lang para kung gusto mong magdilig, pwede siya. Pero kung palagi kang nagdidilig tapos ang bigat-bigat pa ng ng potting mix mo, malalaman mo mabigat yung potting mix mo pag binuhat mo yung yung paso mo ay talagang bonggang-bongga yung bigat, yung hindi mo masyadong kakayanin buhatin ng buhatin. Ibig sabihin nun, wag kang masyadong magdidilig pag masyadong mabigat yung potting mix na ginamit mo sa kanya. Pero pag mga China plants, kahit naman, ganyan din yung gamit ko dyan sa China plants ko na to. Coco peat, tsaka
rice hull. Pero nagtatribe siya sa akin. Pero hindi ko to pinapasok sa loob ng bahay kasi masyadong bright na bright yung sun na kukuha niya. Hindi siya direct sun pero bright na bright kasi nandito siya. Maghapon siya nakakuha ng sunlight. I mean hindi sunlight, maghapong lights yung nakukuha niya. Pagka pinasok ko siya sa loob ng bahay, doon siya magtutunaw pagka wala siya totaling makuhang sunlight kasi nasanay siya sa labas na nakakakuha ng buong maghapong lights. At kung gusto nyo mapalash yung mga aglaw nyo, huwag nyo silang pababayaang mauuhaw ng mauuhaw. Kaya nila or tolerate nila yung mauuhawan sila ng 3 days, 1 week, hanggang 1 week lang. Pag palagi silang nauuha ng weekly, ng sunod-sunod na 3 weeks, mga ganyan, or 2 weeks, hindi mo sila nadidiligan, doon sila nagtutunaw, naglulusaw, at di sila magkakaroon ng mga babies. Kung gusto mong maglash ang mga aglaw mo, huwag mong hayaan na palaging nauuhaw yung mga aglaw mo. Kasi, unti-unting magdadry yung mga ugat nun, unti-unting maglalagas yung mga dahon nun, mag-yellow yung mga dahon. Once na nag-yellow yung dahon yan, maglalagas na yan, syempre, or puputulin mo na yan, papangit na yan. Pangit na siyang tingnan, plus pa doon, parang laging hinang-hina yung aglaw mo. Tapos, yung bagong suloy niyang dahon, or yung mga ganyan, kasi syempre pag naglabas ng dahon yan, may kasamang suloy yan dyan. Hindi yan lalabas ng bonggang-bongga kasi palagi siyang nauuhaw, kulang yung tubig or nutrients na nakukuha niya doon sa potting mix mo kasi palagi siyang nauubusan ng tubig. Wait lang. Bago ko ituloy yung tips ko sa inyo, pakiclick muna yung like kung nakagustuhan niyo yung aking video or nakatulong ako sa mga bagong nag-aalagan or gustong mapalago yung mga halaman. At pakiclick na rin po yung subscribe button kung hindi pa kayo nakasubscribe, pati na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko. Number 4 na mistake mo sa pag-aalaga mo ng aglaw mo ay mali yung potting media na ginamit mo sa kanya. Kasi yung potting media natin, kailangan isaalang-alang natin doon sa klima ng pinagpipwestuhan niya or doon sa pwesto mo. Hindi dahil nagpa-repat ka na doon sa malalamig na lugar or bumili ka sa Silang or bumili ka sa Baguio or bumili ka sa yung medyo iba yung klima dito sa pwesto mo. Tapos hindi mo na siya irerepat kasi para hindi madumihan yung kamay mo, para yung yung ang tawag dito, yung paso mo ay okay na sa iyo yun. Magkakaiba yung pwesto natin, magkakaiba yung hangin na pumapasok sa bahay natin. Isaalang-alang mo sa pwesto mo kung ano yung potting mix na gagamitin mo sa kanya. Hindi lahat ng mga garden ay mag-work yung potting mix na ginamit nila pag inuwi mo yung mga halaman mo dito sa bahay nyo. Huwag kang matakot mag-experiment kung alin yung maganda sa pwesto mo kasi pag nakuha mo yung magandang formula or ng potting mix or yung halo ng potting mix na gusto ng mga plants mo, ayun yung mabubuhay mo talaga yung mga aglaw. Huwag kang magpalit ng potting mix kung yung alam mong potting mix na invento mo dito or na experiment mo dito sa bahay mo ay okay na, ayun din yung ilagay mo sa aglaw. Mabubuhay yan sila. Kasi danas ko yan sa mga Melanochrysum ko na yung experiment kong, di ba ang Melanochrysum ay hirap na hirap talaga ako maghanap ng potting mix sa kanya. Akala ko hindi mag-work sa kanya yung mga potting mix na pinagagawa ko dito sa mga iba kong halaman. Kahit na 50-50 rice hull, 50% na ang tawag dito, yung coco peat ay magta-thrive sa kanila. Basta doon sa pinagpupwestuhan mo sa kanila, pag alam mong yung potting mix na yun ay nag-work sa kanya, yun din ang ilagay mo doon sa potting media ng aglaw mo, mabubuhay yan. Huwag mong gayahin yung potting mix nila or huwag mong hayaan na malulusaw yung yung aglaw mo pagka alam mong hindi ikaw yung gumawa ng potting mix. Pag nakita mo naglulusaw na, kunyari bumili ka sa garden, tapos nakita mo naglulusaw na yung mga dahon, naninilaw na yung mga dahon, alisin mo na kagad siya sa sa potting media niya. Palitan mo yung potting media mo doon sa yung mix na ginawa mo sa mga ibang halaman mo nagtatribe dito sa bahay mo. Ayun yung gamitin mo, mabubuhay yan siya. Tapos sabay mo yung parehas lang na pag-aalaga doon sa mga katabi niyang halaman or yung talagang matagal mo ng mga halaman, isabay mo ang pag-aalaga sa aglaw mo, mabubuhay mo yan siya. Pag hindi masyadong mahangin doon sa pwestong pinaglalagyan mo, magdagdag ka ng more rice hull. Pagka masyado namang mahangin doon sa pwesto mo, magbawas ka ng rice hull doon sa potting mix niya. Kung gusto mo naman ng mga mamahaling aglaw, yung mga alam mong hindi talaga kailangang matunaw kasi ang mahal ng pagkabili mo sa kanya, mas maganda ang gamitin mo sa kanya yung sphagnum. Magta-thrive yan sila kasi marami rin akong aglaw na mga nabiling hindi ko na pinalitan ng potting mix dito sa pwesto ko. Kahit na mabasa ko siya, araw-araw ko siyang madiligan, hindi naglulusaw yung mga aglaw ko kasi yung sphagnum kahit na medyo pricey,
gustong gusto rin ng mga aglaw yun. Sa mga rooted na aglaw yun ha, pero pagka yung aglaw mo ay cuttings pa lang, tapos ilalagay mo sa sphagnums, madalas naglulusaw sila. Mas maganda pa i-water propagate mo yung mga aglaw mo kaysa sa sphagnums na propagation yung gagamitin mo. Kasi mas maglulusaw yun pag yun yung ginamit mo. Mas maganda pag sphagnums yung gagamitin mo, yung talagang rooted na yung aglaw mo. Number 5 na mistake mo sa aglaw mo ay masyadong madilim yung pinaglalagyan mo sa kanya or wala siyang nakukuhang lights doon sa pinaglalagyan mo sa kanya. Ang aglaw po ay kailangan talaga ng may makukuha silang lights doon sa pwesto niya. Or kahit doon siya sa may bintana, kaunting lights lang nakukuha niya, caring-caring niya na yan. Kasi danas ko yan sa mga suksong ko. Pag totally talagang 1 linggo, 2 linggo nandoon sa kwarto nyo na hindi nyo siya nilalabas, wala siya nakukuhang lights, maglulusaw at maglulusaw yung mga aglaw nyo. Pati yung mga nandito banda sa akin, tapos bigla ko ipapasok kasi wala talaga totaling sun doon sa sa loob. Talagang maglulusaw sila. Depende na lang kung ilagay ko sila sa malapit sa bintana, doon talaga makakakuha sila ng lights. Kaya lang wala akong mapaglalagyan doon sa bintana. Kung sakali maglalagay ka ng mga aglaw doon sa loob ng bahay, kunyari may bisita ka, gusto mong ilagay doon yung mga aglaw mo, kahit mga 3 days sila doon sa loob ng bahay, magta-thrive sila. Pero isipin nyo lagi na kailangan mo silang ilabas kasi ang aglaw hindi sila magta-thrive ng buong isang buwan na doon sa loob ng bahay. Maglulusaw at maglulusaw yan. Lalo pa yung mga China plants ang ilalagay mo sa loob. Kung sakali naman hindi mo maiwasan ipasok sa loob ng bahay or gusto mong i-display sa loob ng bahay, wag mo na lang siyang madalas diligan. Kung sakali naman hindi maiwasan na sa loob mo ng bahay siya ilalagay na wala talaga makukuhang sunlight, bumbilya lang talaga ang makukuha, ay wag mo siyang diligan ng diligan. Wag mo silang diligan ng diligan. Mas maigi, every other day or every 3 days or every week, bottom water mo siya. Depende doon sa pinagpupwestuhan niya or sa potting mix na ginamit mo sa kanya. Siyempre, kung mabigat yung potting mix, less dilig pa or less bottom water yung gawin mo sa kanya. Kung gusto mong palago yung mga aglaw mo, magkaroon ng mga babies, magkaroon ng maraming dahon, kasi ang diskarte ko sa aglaw ko para magkaroon ng mga maraming dahon, mabilis magkaroon ng mga babies, ay more lights. At pag walang lights na nakukuha yung mga aglaw mo, maglelegi yan. So pangit tingnan. Maglelegi kasi ang haba ng mga petiole niya, tapos maglalagas yung mga dahon niya dito pag walang sunlight na nakukuha yung aglaw mo. Kahit ipasok mo sa loob ng bahay ng 3 days or 1 week yung aglaw mo, make sure na kahit papano ilalabas mo pa rin sila ng kahit 2 hours or 3 hours doon sa makakakuha sila ng lights para makakuha sila ng nutrients nila na lulutuin nila para sa mga dahon nila, panibagong dahon para mag-lush sila, tapos panibagong nutrients para sa mga stem nila para maging healthy. Doon mas mabilis magkaroon ng mga babies at mga bagong dahon pagka may sunlight. Siyempre, yun yung pagkain talaga ng mga aglaw natin. Ayun yung mga diskarte ko, kaya napapalago ko ng mas mabilis yung mga aglaw ko. Kung gusto mong palaguin yung mga aglaw mo, ito yung best tips ko para sa inyo. Ayan, click nyo yung video na yan.